Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Abe from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong tao na nakakonect sa'yo o sa Shiburi. Tingnan natin ang kanyang nararamdaman, intention, behavior, your feelings, the blockage, potential outcome mo this week. Siyempre, tingnan natin at ang advice na pwede mong marinig. No? At syempre, kukuha rin tayo ng message sa mga tao na mga nagkaroon ng breakup, sa mga nagkaroon, mga messy love, no? Mga nag-ghost, yan. At pagkitingnan natin yung mga unspoken the truth, baka may mga sitwasyon na hindi pa niya nasasabi or ikaw rin sa kanya. Kung ano yung message na iyon. Tingnan natin, Leo. Vice versa tayo, ha? Yan. Kung gusto niyo na personal reading, all the details is in description below. Paki-check na lang po. Tao na nakakonect kay Leo. Single ka man, double, triple, or yung mga tao na bago mong kakilala, nakakausap mo man yan, or kung sino man ito, ha? Tingnan natin. Ano ang totoong nararamdaman mo kay Leo? Taong nararamdaman mo kay Leo. We have the Three of Wands. Andun yung sitwasyon na, kung titinan ko siya dito, is this sa Aries. Yan. Pero titira pa natin kung ano mga lalabas na zodiac or elements. Yan. Intention. Feeling siya sa'yo, andito siya sa sitwasyon na naghihintay siya actually sa'yo. Nandun naman yung sitwasyon na nagtatry siya to progressing this relationship. Kumbaga, no? Pero tingnan pa rin natin anong ibig sabihin dyan. Anong ibig mong sabihin sa iyong Three of Wands? Feelings mo kay Leo. Bakit Three of Wands? We have the Sun. Okay. Okay, nararamdaman niya sa'yo, maaaring iba sa inyo is, ito is bago, no? Kasi we have the Fool. Sa iba naman sa inyo, maaaring, kung single man kayo, kung ano man ito, no? Basta sabihin ko na lang yung mga elements. Baka kasi malito kayo, yan. Ang nararamdaman niya sa'yo is nandito siya sa sitwasyon, masaya siya pagdating sa'yo, no? Masaya siya na either kasama ka niya, nakakausap ka man niya, or nahandoon yung sitwasyon na ikaw yung nakapagbibigay ng kaliwanagan sa buhay niya, no? Kung nakikita ko dito. And kung kayo naman is in connection ngayon, nakikita ko naman na masaya, no? Kung kayo is nagkahiwalay ito, feelings niya, syempre handun pa rin yung gusto niyang magkaroon ng connection again sa'yo, sa nakita ko dito. And then also, nararamdaman niya sa'yo, andito yung full of happiness, no? They still waiting to grow this relationship more. Ang nakikita ko sa kanya dito, and yung sitwasyon na nag-move forward naman siya. Hindi naman siya actually nagmamadali in any situation, pero tingnan pa rin natin yung behavior niya dito, no? Hindi siya gano'n nagmamadali, basta as long as masaya yung relationship or yung connection na ito, it's almost fire sign to, no? Tingnan pa rin natin na kung ano ilalabas. Yan, dahan doon siya sa point na iyon. Pero nandito tayo, meron din tayo mga Taurus, Virgo, and Pisces and Capricorn. Ay, anak, mahulog mo yung ano. Baba ka muna. Ay, naku, wag ka dyan. Baka masunog ka. Yan ang nararamdaman niya sa iyo. Nandun sa point na nagbibigay ka ng kasiyahan, ng sigla. You getting me fire. Di ba? Nandun sa point na yon. And then, handun, basta ikaw yung sinasabi niya na, you are my happy choices in life. Yan. Ikaw yung gusto mong kausap, ikaw yung kaliwanagan ko, ikaw yung saya ko, ikaw yung, parang ikaw, umaasa siya sa sitwasyon na ito na magkakaroon ng magandang kalalabasan, no? When it comes in this connection. Tingnan natin. Ano ba intention mo kay Leo? Tawag na ako kay Leo. Ano bang intention mo kay Leo? Please show me. Ano ang intention mo kay Leo? Oh, we have the Five of Wands. Okay, intention niya sa iyo. Oh, yeah. Ano intention mo kay Leo?
Okay, intention niya sa'yo. Okay, intention niya sa'yo, andito yung sitwasyon na gusto niya ng pagkakaroon ng pagkakaisa. No, or nandun yung point na pagkakasundo in this relationship or connection. Single ka man, double, triple, ganyan. Yun, or may asawa man kayo, no? Handun yung gusto niya talaga na pagkakaisa in this relationship. So, nakikita ko dito. And then also, intention niya kasi is, alam mo yung handun yung strong personality nitong tao na to when it comes in this relationship. May mga bagay o sitwasyon din siya na parang hindi naman siya totally nagmamadali in a situation of connection, ano, single ka man or double or bagong connection ito sa iba. Hindi siya nagmamadali pero gusto niya, medyo may pagka-shyness siguro ito, no? Or maybe this is you. May pagka-shyness yung tao na to. Maaaring may mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo, hindi niya masabi-sabi or mahandi yung pag-iwas, kumbaga. But still, standing siya o nandito sa sitwasyon na ito. Yun ang nakikita ko dito, no? Kaya intensyon niya sa'yo, yun. Hindi man niya masabi yung, yung gusto niya pang masabi sa ngayon, or yung mga bagay na gusto niya sabihin sa'yo, maaaring hindi niya masabi, nandito naman siya. Andun yung strong personality at alam niya sa sarili niya kung ano yung purpose niya pagdating sa'yo. Ibig sabihin, ate, mabuti ba? Mabuti naman yung purpose niya dito. No? Ang nakikita ko dito. Kasi ayaw niya, as in ayaw niya ng gusot, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng pag-aaway. Kasi gusto niya lang is a peaceful. No? Gusto niya lang okay ang lahat. Gusto niya ikaw yung kausap niya. Ganyan. Sa nakikita ko dito, no? And then, handun yung sinasabi rin dito na, yung mahal ka niya, pinapahalagahan ka nitong tao na to sa nakita ko to. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, siguro may mga nangyari na painful situation pagdating sa connection or sa iba dito is this person is may naganap o nangyari sa kanya na hindi naging maganda, no? Yan, may mga unexpected situation happen sa tapas niya. Yan nakita ko. Kaya kung this is a new connection na hindi siya sa point na ayaw niyang madaliin yung mga sitwasyon na ito sa nakikita ko dito. Kasi andun din yung mga bagay o sitwasyon na may mga bagay siya na gusto niyang iwasan when it comes sa relationship. Ganon. Pero ayaw niya ng gulo o ayaw niya ng away, ayaw niya ng gusot. Basta andun yung point na nandyan lang siya sa'yo. No? Kuti mo, diba, nakastanding siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa iba dito, bago to no? Bago to sa iba sa inyo. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin na meron ka ditong Aries. Aries. Pisces. Ano ba to? Leo. Nandiyan pala nga yung mga parang lumalabas Tingnan natin anong behavior mo kay Leo. Tao na connect kay Leo. Anong behavior mo kay Leo? Anong behavior mo kay Leo? Okay. Okay, behavior nitong tao na ito is meron tayong Virgo, Leo, ganun pa rin. Sa tingin ko bago to sa inyo. Siguro sa iba dito bago. Or if you are in connection na talaga, nandito kayo sa sitwasyon na to. Okay, behavior niya kasi sa'yo dito is, they try to work it out. Ando sa point na yan, no? Try to work it out, this relationship, as long as hindi magkakaroon ng gusot or as long as hindi magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan in this relationship. Hanggat maaari na doon yung point na behavior niya kasi sa'yo, hindi yung I want to talk to you, ganyan. Nag-iisip siya actually dito, pinag-iisipan niya yung mga sasabihin niya sa'yo. Nitong tao na to, hindi siya ganun sa nagmamadali na pabigla-bigla, hindi siya nagiging impulsive when it comes in this relationship. Yan ang behavior niya sa'yo. Try to work it out, yung mga bagay o sitwasyon to find or to make a solution. Ganyan. Pinag-iisipan at pinag-aaralan niyang mabuti lahat ng sasabihin at bibigkasin niya sa'yo. At gusto niya yon. Medyo smart itong tao na to, no? May pagka-smart siya.
andun yung sitwasyon na may marami pa siyang gustong malaman o marami pa siyang gustong matutunan when it comes in this connection. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon na ito. Kung titingnan ko siya dito sa sitwasyon na ito, itong tao na to is, yes, nandun yung point na hindi siya ganun nagmamadali. They always waiting in this situation sa nakikita ko dito. Kasi maaari din may mga pinagdaanan na sitwasyon, ano, maybe this the past or sa kanya or sa'yo, may mga pinagdaanan na sitwasyon na hindi naging maganda and gusto niya muna yon na ma-fix or maging okay ang lahat. No? Sa nakita ko, i-work it out niya or they try to work it out when it comes in this connection pagdating sa iyo. Yan. Parang the enjoying life muna. Kumbaga, no, nandun sa point na yon yung connection na ito. Ini-enjoy yung bawat isa, bawat pag-uusap, text message man yan, iba sa inyo, or paano kayo nag-uusap or kakaroon ng connection to. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, meron tayong Capricorn also. Also, Aquarius also meron, ano. Tingnan natin ang, saan na ba ako? Ano yung nararamdaman mo? Diba sa inyo, maaari nagkakilala kayo by the internet, itong taon na to? No. Or nahandin yung, they always text you, or nag-uusap kayo, ganyan. Ano nararamdaman mo lang sa tao na to? Three of Pentacles. Okay. Ten of Swords. Pero kan Gemini, ano? The Three of Swords. Libra. Capricorn. And the Five of Swords. Aquarius. Almost Gemini, ano yun, no? Okay. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, nandun ka sa point na dito sa sitwasyon na to, single ka man or double or triple man yan, okay naman ang nakikita ko sa'yo dito, pero sa feelings, parang there's a boundaries, no? Pagdating sa nararamdaman mo sa kanya. Dito na sa tao na to. Ang lumalabas kasi dito di sa bago or andun yung nandun ka pa sa point na parang tinitingnan mo muna kung ano yung mga galaw niya o ano yung sinasabi niya, kung saan tutungo to. Pero ang nakikita ko sa'yo, may boundary ka. Hindi ko alam why, but there's a boundary situation ako nakikita sa'yo kasi you're still in a Three of Swords situation. Nandun ka siguro sa point na sa ngayon, yan, ganito muna tayo, ganito, ganyan, ganun, nandun ka lang sa point na iyon, no? Sa iba sa inyo. Maaaring pinag-iisipan mo if this person is same siya ng the past ko or same siya ng mga nakaraang karelasyon ko na handoon sa point na iyon. Yun ang nakikita ko dito sa connection na ito. You're searching for or you look for sa kung didiretso ka ba, iiwas ka ba, o kakaliwa o kakanan ka. Nandun ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring nahandoon yung point na naaalala mo pa yung nakaraan. Pwedeng ganun. Diba? Or nahandun yung sa point, you try to make it balance mo na yung sitwasyon. Kasi baka sakali na magkaroon ng mga pagbabago when it comes in this relationship. Maaring nahandun ka sa point na iyon. Meron ka rin Sagittarius eh. Sagittarius, Gemini, Aquarius. Pero alam mo, Leo, this person is, ang intention niya sa'yo talaga, devaluing you. Ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kung kayo naman is nagkahiwalay nito, gusto niya makapag-ayos sa'yo nito. Sa iba sa inyo, kung triple kayo nito, may asawa na to, or may connection na to. Pero sa yung lumalabas kasi dito, almost bago. Ako nakikita dito, no? Bagong tao. Kung nagkahiwalay kayo nito, ando yung sitwasyon na gusto niya makapag-ayos sa iyo.
pero ang nakita ko may connection siyang iba. Kung kayo naman is in relationship at alam niyo walang third party, it's okay. No? Kung kayo naman is na-connect nito, may mga point na syempre nandun yung point na yung mga hindi pagkakaintindihan or disappointment in this relationship, no? Sa nakikita ko sa inyo dito. Blockage. Tingnan nga natin, Leo. Ano ba yung blockage sa'yo? Pagdating single or in relationship, ha? Tingnan natin yung blockage sa'yo. Ano po bang blockage dito? Kay Leo. Kasi nanti lumalabas kang ganito eh. Single or in relationship. Leo blockage. Feel unloved. Okay, yung iba sa inyo, ang nakapagpapablockage kasi sa'yo, siguro, nafe-feel mo na minsan, na-feel mo na hindi ka minahal, or hindi ka mahal, or hindi ka naiintindihan. You deserve someone who can support your emotion and love you fully. Nandun ka sa point na yun, ano? Kaya siguro dumarating o dumating talaga sa point na naisip mo na hindi siya totally love because of the needs lang ang naganap o nangyari sa inyong sa inyong dalawa, or maybe kung sa third party relationship kayo, ito ang lumalabas sa inyo, no? This is a lust, not love, no? Yun. Kumbaga, it's more on fashion lang, no? Don't get sucked in just by good sex ang sinasabi dito. Kaya syempre you deserve more, no? Ang sinasabi rin dito. Kaya iba mga Leo dito, kung you are a single, maaring nandun ka sa point o pinagdaanan mo ito, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Feel mo you're not complete, feeling mo parang siguro hindi ka naging sapat, naramdaman mo siguro hindi ka naging sapat in this relationship, kaya gano'n. Kaya rin siguro nagkakaroon ka ng boundaries because of the past relationship sa buhay mo. Kaya yun nagiging blockage sa inyo, sa iba, sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong potential outcome this week. Your potential outcome this week, Leo. Potential, anak, hindi pwede yan. Kinukuha ng anak ko yung baraha. Potential outcome this week ni Leo. Six of Cups. Ano po iyon? Potential outcome this week. Okay, potential outcome mo this week. Nandito yung situation na maaring may tao na magkakaroon kayo ng muling connection. Ito, no, pwedeng sa isang lalaki or mga kaibigan man yan. Yan, may mga connection na pwedeng bumalik or may mga connection na noon pa na maaring magkakaroon ng pag-uusap. Sa iba naman sa inyo is potential outcome this week. Nandun yung napaka-very independence mo kasi, no, Leo, no? You are very independent situation. Yung nga lang, may mga pag-isolate when it comes sa sarili mo. Siguro, handi yung mga point na you want to be alone sometimes. You want to think more, no? Sa nakita ko, ayaw mo muna makipagsalamuha with someone, may mga point na ganun, para mas more ka nagiging okay. Kanya, you want muna ng alone time, you want to be independent, baka very independent mo rin dito. Yan, maaring nandun yung point na iba sa inyo is hindi mo na kayo nakikipagsalamuha. Maaring may nag-aya, hindi ka muna mag-aalis, ganyan. Want to be alone, parang nandun sa point na yun. Para may mga bagay ka rin na you want to reminisce o may mga ma-reminiscing ka from the past situation, pwedeng ganon. Sa nakikita ko sa iyo dito. Mas more kang, yung potential outcome mo kasi dito is more on thinking. No, ako nakikita, mas more ka nagiging more on smart, mas more ka nagiging more on idealism, mas more ka nagpo-focus, as more ka nagiging devoted sa mga ginagawa mo this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Yun, nandun ka sa point na iyon. No, kumbaga nagpo-focus ka sa mga ideas, sa yung mga ano ba to? Sa mga offer na nagaganap o nangyayari sa this time, ganyan, mga opportunities mo this time, nandun ka sa point. Parang you put, parang you put boundaries or you putting your guard
sa sarili mo. Yan. Parang naglagay ka ng guard sa sarili mo this time. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. When it comes sa advice, tingnan natin ang advice ni universe sa'yo. Ano po ang advice mo kay Leo? Uy, the devil! Ano ba yun? Ganon. Tingnan natin. Okay. Okay, when it comes sa advice, the Hierophant and the Hierophant to. May tao dito na there's a person na may good intention talaga sa iyo, no? Dito, Leo. Yan. 1 to 2 person, there's a person na may good intention pagdating sa iyo. Maybe this person is in a distance, or maybe ka LDR, or pwede rin na taga-probinsya, or magkaiba kayo ng place, ganyan. Magkaiba kayo ng connection, magkaiba kayo ng edad, ganyan, o magkaiba kayo ng lahi itong tao na ito, or language. Okay, when it comes, tingnan mo, oh. Okay, when it comes sa advice, tawa ako dito. When it comes sa advice, Leo, is umiwas ka sa tukso, no? Maraming klase ang tukso, pwedeng tukso ito sa pagdating sa pera, ganyan, paggastos, or maybe mga habit na hindi nagiging maganda o hindi makakatulong when it comes sa iyo, no? Yun, medyo iwas ka na lang. Kung kinakailangang ikat, i-let go, or may mga sitwasyon na need to fix, no? And syempre, what comes to advice din is, kailangan mo daw i-release yung iyong limiting beliefs, no? Kumbaga, kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, you have a boundaries din. Yan. Basta always have a faith, ang sinasabi rin dito. Trust your intuition, and then make a plan. Make a plan. Don't rush, ang sinasabi. Huwag kang magmamadali sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi pwede kang ma-stuck, no? Or huwag kang magpapadistract in any situation in life, kung ano mga information na nare-receive mo, comments, or mga news na hindi nagiging maganda. I-release mo yung mga dapat i-release when it comes to yourself. Ang sinasabi daw, make a plan, focus, no? Ang sinasabi dito, and syempre, umiwas ka rin sa mga tao na o sitwasyon na makapagpapa-burnout sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. I-value mo din yung mga, value the things, or mga tao, or mga sitwasyon na nahandyan para sa'yo, na makakatulong para sa'yo. Syempre, no, ang nakikita ko dito. Umiwas ka sa mga distractions in life, ha? And also, thinking of negativity is also, iwasan mo rin yun sa nakikita ko dito. Yan. Tingnan natin ang iyong, sa mga nag-ghost dyan. Sa mga nag-ghost, tingnan natin, baka may mga gusto pa siyang sabihin sa'yo, sa mga messy, or ghost, or separation, Leo. O tayong tatlo. Baka meron siyang gustong sabihin or gusto mong malaman in this connection na ito. Siyempre, tingnan natin, I choose me. Kaya yung iba sa inyo, kaya nakita ko rin sa iyo, you have a boundaries. Siguro nahan doon na yung point na because of the past relationship na naganap o nangyari sa inyo, nandun kayo sa point na you choose yourself. Nagkaroon ng mga self-love, emotional maturity, or nagkaroon ng paglilinis sa iba sa inyo. Healed, not hooked. Yes, there's a freedom o detached clarity, no? Maaring nandun ka na sa point na nagkaroon na talaga sa'yo ng clarity this time, sa nakita ko sa'yo kung ano yung mga bagay na pufukusan mo this time, kung ano yung mga importante, or needs to pick something into your life, and it's not me, it's a trauma. Tigiring projection, inner wounds. Nahandun kasi dumating talaga sa point when it comes sa mga Leo, no? O Leo man yan, nagkaroon na-trigger ka when it comes your mga past relationships na nakita ko dito, nandun sa point na yon na maaring nandun ka na sa na-trauma ka na, ano talaga siya, no, nag-mark sa'yo itong sitwasyon na ito sa nakikita ko. Kung kayo naman is in a relationship na nagkakaroon ng third party, maaring ito ang mga susunod na hakbang para sa inyo, no? Yan. But kung hindi naman kayo maghihiwalay, but hindi kayo magkakaroon ng separation, still, magkaroon kayo ng magandang pag-uusap sa nakikita ko sa'yo dito, or may mga bagay na
huwag mo kakalimutan yung sarili mo to love you more, no? Sa nakikita ko dito para kung dumating man yung mga time na yon, syempre, hindi masyadong masakit sa nakikita ko sa iyo dito. Yan yung mga sago. Sa tingnan natin ito is mga unspoken truth. Baka may gusto siyang sabihin sa iyo. Tingnan natin. Kuha tayo ng 3. Pwedeng ito is yung connection na ito or pwedeng ito is yung mga past connection sa iba sa inyo. Okay, meron tayo dito na there are things I never got the chance to tell you. May mga gusto pa siyang sabihin, ano? Pwede rin dito tulad ng sabi ko kanina dito sa connection na ito, no? Meron siya mga gustong sabihin sa iyo na hindi niya pa talaga totally masabi. Nandun siya sa paghihintay, no? O nandun din yung sitwasyon na maari itong tao na to or this is a past person na naghihintay siya ng connection muli sa iyo. Maaring nag-text siya or naghihintay siya ng text message pagdating sa iyo or maybe this is you, no, sa iba sa inyo. Time healed me but it didn't erase me. Talagang sobrang nasaktan yung ibang Leo dito, no? Yan. Talagang nahandoon or vice versa ito handoon yung kahit parang jikan kakaru, no? Pagdaan mo to? Mahirap ma-erase yung mga nakaraang sakit o pain na naganap o nangyari when it comes sa relationship na ito. The more I try to hide my feelings, the more obviously they become. Sobrang masakit. Mukhang sakit-sakit talaga na nangyari when it comes sa Leo, no? Sa mga Leo sign. Ang nakikita ko sa iyo dito, sobra. Also, kung titingnan ko dito, maybe kung this is the person na bagong nakakausap mo man siya or bagong karelasyon mo man yan, maaring ganun, nahandun both of you, no? May mga pinagdaanan na sakit sa inyong mga past relationship, no? Kaya maaring nahandun na point na may mga tao or isa sa inyo or you still not in a healed situation. Kahit nasabihin mo na healed ka na, pero nahandun pa rin yung natatak, no? Natatak sa iyong isipan yung the past relationship and you want na talaga muna mag-focus sa sarili mo, no? Or sa iba naman sa inyo, you need to focus to yourself if you are in a relationship din. Huwag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Dito sa sitwasyon na ito. Kung kayo naman in relationship at hindi naman separated, may mga sitwasyon na need to heal. May mga sitwasyon na need to fix ang sinasabi rin dito. And basta, the more na mahalin mo more muna yung sarili mo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yung iba dito, walang explanation, ano, na naganap, ano? Parang may mga biglaan na lang nag-alis, kaya kung may magkakaroon man na apology, medyo hindi siya totoo, no? Medyo nagkakaroon ng pag-peking apology or paghingi ng tawad. Pwedeng nandun din yung mga pagsisinungaling when it comes in this relationship. Yan. You are the one regret I can let go of. Okay. Arigatou namaste. God bless.